Nang sumapit ang alas 8 ay nakapamulsa akong naglakad papunta sa kwarto niya, habang ang isang kamay ay dala ang paper bag na naglalaman ng iba pang gamit. Dahil pagmamayari ko ang bahay, ay hindi ako nag-aabalang kumatok pa at binuksan ang pinto. Nakita ko siyang tinitingnan ng sarili sa malaking salamin, at kaagad namang kumalat sa buong katawan ko ang pagnanasa na makita siyang suot ang lingerie. Tama nga ako, nababagay ito sa kanya. Lumapit ako sa kanya at tumatras naman siya. Atras abante ang ginawa namin hanggang sa napahiga siya sa kama at malaya ko siyang pinagmasdan. "Beth, why am I so addicted to you?" Sa tabi niya ay isinalin ko ang laman ng bag at nanlaki ang mga mata niya na makita ang mga ito. "Don't worry, hindi kita titirahin." "Hindi pa." Nakangising sabi ko sa kanya sabay kuha ng leather cuffs. Kinuha ko ang dalawang pulso niya at ikinabit ito habang nakatingin sa mga mata niya kung saan mababakas ang kaba at takot. Siniguro kong hindi mahigpit ang pagkakakabit ko, ngunit hindi rin naman maluwag. May nag-udyok sa akin na haplusin ang pisngi niya. "Don't worry, hindi kita sasaktan, Elizabeth." Sunod ay kinuha ko naman ang blindfold at ipinatong ng ito sa mga mata niya. "Relax and enjoy the ride." Bahagya akong lumayo at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, mula sa nakaposas na mga kamay, sa mga matang nakatakip hanggang sa buong katawan niya na parang isang masarap na pagkaing nakahain sa harap ko. Ang malulusog niyang hinaharap na kitang-kita ang pinkish niyang korona at ang kanyang kayamanan na malaya akong nakikita. I breathed heavily and I could feel myself reacting to the sight of her. Ang aking kahabaan ay namimitig at naninigas na gustong pumasok at tila ba miss na miss ko na siya. But not yet. Not now at least. Lumapit ako sa may paanan niya at pinasadahan ito ng hintuturo ko. Naramdaman kong napapiksi siya at napagalaw ang mga kamay, kahit ang mga paa niya ay napakalambot at kinis pa rin. Bahagya akong yumukod at itinaas ang kaliwang paa niya bago ito kinintala ng halik. It's killing me that I won't be able to kiss her, but I will make up for it once she knows who I am. Marahan at maliliit na halik ang iginawad ko sa paa niya at pinagmasdan ang reaksyon niya. Ramdam ko na gusto niyang hilahin ang paa niya, ngunit naroon din ang direksyon ng mukha ko na gusto niya ang ginagawa ko. Bahagya ako napangiti bago dumapo ang halik sa hinlalaki niya. Sunod ay nilabas ko ang dila ko at hinikpitan ang hawak sa paa niya ng akmang hihilahin niya ito. Halos sisipsipin ko na sana ang hinlalaki niya sa paa when I suddenly remembered that Godric has the same fetish. I cursed a little before letting go of her foot and move up instead. I kissed my way up her thighs. She trembled when she felt my hot breath on her core, and I inhaled her scent, and I was right. Her scent is still intoxicating as I remember. Her scent still drives me wild, like it always does. I growled and smirked when I heard her whimper. Imbis na dumiretso sa pakay ay nilagpasan ko ito at narinig ang pagbuga niya ng hangin. Sa dismaya o relief, hindi ako sigurado. Pinaraanan ko ng mainit kong labi ang kanyang tiyan na natatakpan ng manipis na suot niya hanggang sa kanyang exposed na dibdib. Mga malulusog na hinaharap na tanda ko kung paano kong paglaruan yun, kung paano ko isubsob ang mukha ko roon at sipsipin ang tuktok na parang isang uhaw at gutom na sanggol. I kissed around her perfect and perky breast, loving how soft they felt against my lips. "Your body is divine, Elizabeth," I whispered while kissing and licking my way up her neck. Bahagya akong kinagat ang collarbone niya bago ito kaagad na dinilaan. Gusto kong mag-iwan ng marka doon, ngunit hindi na muna. Kahit na gaano ko kagustong markahan ang buong katawan niya hanggang sa makita ito ng lahat ng lalaking gustong lumapit sa kanya. Kagaya ng mga lalaking nagtangkang lumapit sa kanya noon ay hindi muna. Itinapat ko ang mukha ko sa kanya at hinayaang maramdaman niya ang init ng hininga ko. Nakatapat sa mga labi niya. Mga labi niyang kay sarap angkinin, sipsipin at kagatin. Mga labing hindi ako magsasawang angkinin. Inilapit ko ang mga labi ko at nakita kung paanong umawang ang mapupula niyang labi na tila naghihintay. "Do you want me to kiss you?" I asked huskily, my voice thick with lust and need. She whimpered, but refused to answer. I chuckled before purposely missing her lips and kissing her cheek instead.
I kissed my way down back and surprised her by ripping the lingerie apart, exposing her bare breast and pinkish peaks. I watched it bounce a few times. Ang sarap. Hindi ko napigilang napamura bago marahan at nanginginig ang kamay na sinalo ang mga ito sa mga kamay ko, loving the way it still perfect fits in my hand. Tumingin ako sa mukha niya at nakitang pinipigilan niya ang sariling may lumabas na kung ano mula sa bibig niya sa pamamagitan ng pagkagat sa labi. Binitawan ko siya at dinala ang mga daliri sa labi niya para pigilan siya. Stop, susugatan mo lang ang sarili mo. Let it out. Pigil ko sa kanya sabay hima sa pang-ibabang labi niya at hindi ko na pinigilan na sariling ipasok ang hindalaki sa loob ng mainit niyang bibig. Isubo mo. Utos ko sa kanya at napangiti na sumunod siya. Good. Gusto kong pagpalitin ang aking hindalaki sa alaga ko, but this night is for her. And so I pulled out my finger once it's wet enough. Gamit ang daliring basa ng laway niya ay pinaraan ko ito mula sa gitna ng dibdib niya hanggang sa pusod at huminto sa gitna niya. Napapiksi siya nang dumapo ang daliri ko sa kanyang perlas at narinig ko ang pamilyar na daing mula sa kanya. That's it, Elizabeth. Do you want me here? Do you want me to do the same thing to you? Do you? I trailed off before bending over to whisper. Gusto mo bang kainin kita? Habang tinatanong siya ay marahan kong ginagalaw at nilalaro ang perlas niya, kaya naman lalo siyang nanginginig. Oo. Isang mahinang sagot ang nagmula sa kanya at bahagya ako natigilan. Ano yon? Pwede bang pakilakasan? Panunodyo ko at itinigil ang paggalaw ng daliri. Hindi siya sumagot kaya naman binilisan ko bigla ang galaw ng hindalaki ko hanggang sa halos umangat na ang likod niya mula sa kama. Oo. Hiyaw niya at itinigil ko ang ginagawa ko at hindi na nakapagpigil pa. Tuluyan kong sinira ang lingerie niya na malamang kapag nalaman niya ang presyo ay maiiyak na lang siya hanggang sa tuluyang lumantad sa akin ang ahit at napakakintab niyang perlas. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at lumuhod sa kama para magpantay ang mukha namin. I gave her core a long lick and she trembled with a moan. Ang sarap, I said as her sweet taste hit my taste buds. At dahil nakaharang ang maskara sa gagawin ko ay itinas ko ito ng bahagya matapos siguruhin na nakatakip ang mga mata niya. I did not waste any more time before I dove it, moaning at how wet and how she feels in my mouth. I licked her from her opening to the top. Before sipping her sensitive bud, I used my tongue and circled around her opening before stabbing it, loving the way she moans and moans loudly now. I knew her body like the back of my hand. Alam ko kung saan ang sensitibo niyang parte. Alam ko kung saan dapat na gumalaw at kung anong bilis ang gusto niya hanggang sa maabot niya ang rurok. She gripped the sheets tight before arching her back and legs lightly hugging my head close. Nang alam kong lalabasan na siya, tumigil ako at lumayo. I watched her with hooded eyes how she whimpered and attempted to remove the blindfold before I put the mask on back again. None of that, Elizabeth. Be a good girl and I will reward you with release. No, she protested and I only smirked at that before taking the vibrator and turning it on. Hinayaan kong maramdaman niya ang hawak ko mula sa kanyang hita hanggang sa singit at pusod. Ngunit hindi tumatama sa kung saan niya ito gusto. Tanda ko noong kami pa na sinubukan namin itong gamitin noon at hindi ko makakalimutan kung gaano akong nagselos nang isang bagay na katulad nito ay nagawa siyang paligayahin. Do you want to come? I asked her gently while teasing her pelvis with the egg. Yes. I decided to end the teasing by using the egg to stimulate her knob, and she trembled like a fish. Shamefully sounds escaped her lips and she'll probably be too embarrassed to face me once we're done. But then she's always been like that, always a vocal one, because I never stop her from letting it out. Does it feel good? Tango ang sinagot niya kaya naman inilayo ko ang hawak. I want words, Elizabeth. She whimpered and her lips quivered. Oo, mula nung makita kong lalabasan na siya ay inilayo kong laruan kaya naman nagprotesta siya. May gusto akong marinig na salita. She whined like a dog before I pressed the egg against her core. Once more.
Sa pagkakataong ito ay sinabayan ko ito ng pagkain sa kanya. Alam kong sobra-sobrang sarap at sensasyon na ang nararamdaman niya ng mga sandaling ito at gusto na niyang sumabog. Beg Elizabeth. I move my tongue faster and even teased her opening with my finger, itching to penetrate her but not now. I will save it for another day. Please, Zeus. Please. She sobbed and suddenly felt jealous over my fake name. Pangalan ko dapat ang isigaw mo, Bet. Pangalan ko dapat ang iungol mo. Katulad ng nakaraan. Di mo ba ako nakikilala? Dahil sa narinig ay tinigilan ko ng paghihirap sa kanya. Hindi ko na namalayan na otomatikong inilagay ang kamay ko sa tiyan nang maabot niya ang rurok ng kaligayahan. Dahil kabisado ko na umaangat ang katawan niya. She squealed and hit my shirt and mask before I zipped every drop and swallowed it like a thirsty man. Itinapon ko kung saan ang hawak na laruan at itinuon ang atensyon sa pagbaliw sa kanya. Nanginginig ang katawan at atrasabante ang mga binti niya at gustong kumawala pero hindi ko siya hinayaan. Tumigil lamang ako na tumigil na siya sa panginginig. Dinilaan ko ang labi ko at pinunasan ito bago tumayo. Tumalikod ako sa kanya dahil nakataas pa ang mask ko at dahil nabasa ang damit ko ay hinubad ko ito. Big mistake because the next thing I heard was a soft gasp and my name coming out of her lips. Godric? Itutuloy.